Amen. Praise the Lord. Tayo po idarako na po sa mga sandaling ito sa pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God. Akin na po binibigay ang po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At nagpapabuti po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal natin mga kapatid sa Panginoon, sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatiran natin sa labas ng ating bansa, mga kapatiran natin dyan sa ibayong dagat, sa abroad, magandang maligayang panonood po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating pong banal na gawain. Tayo po panandali ang manalangin, mga minamahal, bago tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga kamalian, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, gawin mo kaming karapat-dapat, makinig ng mga salita at magpahayag ng mga banal na salita sa gabing ito. Dalangin po namin, buksan mo mga puso, mga pangunawa ng mga nakikinig. Bigyan mo sila ng pananampalataya, lalo na po sa mga may mga pangailangan. Mahal na Panginoon, kayo pong gumawa ng kapamaraanan, mga hipo, ang mga hindi pa mananampalataya na maglingkod sa iyo, Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, buksan po natin ang ating mga pambungad na talata. Revelation 22 verse 10 up to 12, at dito po sa Daniel chapter 12 verse 4. Basahin po natin yung mga dalawang pambungad na talata. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, ang talata 10 hanggang 12. Dito sa 10, talatang 10, at sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ng mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. 12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Dito po sa aklat po ng Daniel. Dito po sa Daniel, Kabanata 12, ang talata po'y 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon na kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating someday it will be too late. Darating araw, maminamahal, lahat ay magiging huli na. Alam nyo, maminamahal, dito po sa pambungad na tinata natin, dito po sa Revelation chapter 22, sinabi rito, maminamahal, na huwag mong tatakan ang salita ng hula ng aklat nito sapagkat malapit na ang panahon. Pero nung panahon ni Daniel, maminamahal, sabi ng Daniel chapter 12 verse 4, sabi rito, maminamahal, na matagal pa. Sabi rito, isara mo ang salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat marami ang paruot, paparito, at ang kaalaman ay lalago. Ang pagitan, maminamahal, ni Daniel hanggang sa Revelation, ito po ay 800 years. Nung panahon ni Daniel, maminamahal, sinabi, ito po itatakan, isara, sapagat ang salita ay malaong panahon pang mangyayari. Pero nung panahon, mga minamahal ni Juan, dito po sa Apokalipsis, sinabi ng talata sa verse 10, maminamahal, huwag mong tatakan ang salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Kaya nga, maminamahal, dito po sa panahon natin ngayon, tayo po'y nasa tinatawag, maminamahal, na state of urgency.
anytime babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga samantalayin po natin bago mahuli ang lahat. Dahil someday it will be too late. Darating ang araw, maminamal mahuli na. Sabi rito sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa. Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng kapahayagang ito at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Sa panahon natin, malapit na mga minamahal. Kaya nga tandaan po natin, mga minamahal, laging nasa huli ang pagsisisi. Darating ang araw, mga minamahal, too late for salvation. Balang araw, mga minamahal, magigising na lang tayo, mga minamahal, huli na. Para tayo po'y maligtas. Sapagkat maminamal sa panahon po natin ngayon, kailangan ng tao ay maligtas. No. Sabi ng banal na kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala nang dapat isipin ng tao ngayon, maminamal, paano maliligtas ang kanyang kaluluwa. Sinabi ng Biblia, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Aanin mo makamtan ang buong kayamanan, ang buong katanyagan, ang lahat ng mga kalayawan dito sa libutan na pansamantala lang, ngunit ang katumbas naman ito ay yung buhay na pahirapan sa walang hanggang kaparusahan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ngayon ang araw ng kaligtasan, now is the day of salvation, now is the accepted time. Sapagkat darating ang araw, maminamal, patunay na talagang malapit na ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, darating ang araw, ang panahon ay magiging masama. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to 5, maminamal, at ito po ay sinabi rin po ng talatang nabasa po natin, maminamal, sa Revelation chapter 22, verse 11, ang mga liko ay magpapakaliko pa, ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang banal ay magpapakabanal pa. Ngayong nasa panahon po tayo, maminamahal, ng tinatawag na perilous time. Nasa panahon tayo, maminamahal, ng tinatawag na state of urgency. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, maminamahal, ang panahon natin ay magiging masama. Basahin po natin, 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to 5. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat na Timoteo, kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Iyan po, maminamal, ang katotohanan. Kaya nga, namamalas na po natin ito, maminamal, at nararamdaman po natin na talagang malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, someday, too late for salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bukas ay hindi natin hawak. Huwag mong ipagambog ang bukas, sabi ng Proverbs 27 verse 1. Sapagkat, mga minamahal, ano po ang iyong buhay? For what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Wala kang karapatang ipagambog bukas, maminamahal. Sabi nga ng Biblia, ang buhay mo'y gaya lamang ng singaw. Ito po mga palatandaan ito, mga minamahal, ito po'y namamalas po natin. At hindi pa nga, mga minamahal, ito'y hindi pa worse. Mas worse pa, mga minamahal, ang nakikita po natin sa paligid po natin ngayon. Katulad po sa South Africa, mga minamahal. Alam niyo po ba sa South Africa, pinahintulutan doon, mga minamahal, ang adultery. Yung adultery, hindi na po labag sa batas. Kapag ayaw na ng lalaki sa babae, pwede niya itong palitan. Mga minamahal, pwede na siya mag-asawa ng iba. Pwede silang magpalitan ng asawa. Hindi po kasalanan yung adultery doon sa dako ng South Africa. At sa United States, mga minamahal, sa ilang state ng Amerika,
mga minamahal, para magkaroon lang siya ng magandang relasyon sa ibang kalapit bansa, ipinahintulot po yung same-sex marriage. Pwede na po yung same-sex marriage, mga minamahal. Yung lalaki sa lalaki pwedeng ikasal. Doon sa ibang state ng Amerika, mga babae sa babae pwede nang ikasal. At ipinahintulot na rin doon, maminamal yung maitayo sa ibang, sabi ko nga, sa ibang lugar ng Amerika. Malawak po kasi ang Amerika. Meron pong Satan worship. Legal na po yung pagtatayo ng simbahan ni Satanas. Yung tinatawag po, maminamal, na Church of Satan. Sa Miami City, maminamal, ito yung lugar na kung tawagin ay City of Public Sex. Sa Miami. Kahit dun sa mga kalsada, kahit sa mga kung saan-saan lang mga parke, maminamahal, hindi po ipinagbabawal doon yung tinatawag na public sex, yung tinatawag na skandal. Kahit nasa palengke ka, pwede magtalik, sa simbahan, sa mga football field. At sa Germany, pinahintulutan na ng batas doon na pwede na mag-asawa ang magkapatid. Pwede na mag-asawa ang nanay at ang kanyang anak na lalaki. Pati ang tatay, maminamal, pwede niyang asawain ang kanyang anak na babae. Tignan niyo, maminamahal. Kaya nga mas grabe pa po yung nabasa po natin dito sa Biblia, mas grabe pa ang makikita po natin mga nangyayari sa paligid po natin ngayon. Sa Canada, maminamal, hindi na labag sa batas yung tinatawag na bestiality, yung sex with animals. Pwede kang makipag-sex sa mga anumang uri ng hayop, gaya ng unggoy, gaya ng baboy, maminamal, sa ibang bahagi ng lugar ng Canada. Ang tawag diyan ay bestiality. At sa Spain, maminamahal, pwede maluwag na maluwag doon sa tinatawag na pornographic films. Ipinahintulot sa mga eskwelahan, sa high school, sa college, maminamahal, at sa iba't ibang mga universidad. Pinahintulot doon, mga minamahal, yung tinatawag na prostitution of minor. Sinabi ni Mark Luker, ang mga bata doon sa edad na 10 taong gulang, pinahintulutan ng makipagrelasyon kahit sa anumang edad. Tignan nyo, mga minamahal, ang worst na nangyayari sa paligid natin. Mas worst pa dito sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5. Samantalang dito, binanggit lamang dito, mga minamahal, ang mga tao sa mga huling araw magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang mga kabanalan. At sabi pa, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga matitigas ang ulo, mga lilo, mga palalo, mga mayayabang, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Pero itong nababasa po natin ngayon sa mga nagaganap sa paligid natin, mas worse pa dito sa Biblia. Mas worse pa, ibig sabihin talagang malapit na ang kaligtasan natin. Sabi ng Biblia, maminamahal, sa mga uling araw, magaganap po ang ganitong talagang malubang kasalanan. Bakit? Sapagkat ito po'y gawa ni Satanas. Pero darating ang araw, sinabi ng Biblia, ang pot ng Diyos ay mahayag mula sa langit. Laban sa mga nagsisigawan ng kalikuan at nagsisalangsang, maminamahal, sa katotohanan. Sabi rito sa Colombia, maminamahal, ay doon na itinayo yung tinatawag na the Church of Satan. Ang seremonya ay nagsimula sa isang malaking parada na inililibot ang mascot ni Satanas na ang taas ay 12 feet. Yan po, maminamahal, kaya darating ang araw. Sabi nga dito sa Roma Kapitulo 1, mababasa natin ang Kapitulo 1, maminamahal, ng Roma, Kapitulo, simulan natin ng 27 up to 29, at itaas natin ng 18, maminamahal, balang araw, ang puot ng Diyos ay mahayag laban sa mga tao ito na gumagawa ng kalikuan, na sumasawata sa katotohanan. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Roma, mga taga-Roma, Kabanata 1, talata po 27 hanggang 29, at itaas ng 18. Dito po sa talatang 27, at gayon din naman ang mga lalaki,
ng iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas ng kanilang karumihan ng pita ang isa't isa at gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. 28, talatang 28, at palibasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. 29, nangapuspos sila ng buong kaliguan, ng kasamaan, ng kasakaman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghalian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala. 18. 18, taas ng 18. Sabi dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay naahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, yan po mga bagay na yan ay dati na nakasulat sa banal na kasulatan. Ha? Kaya sabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, maminamahal, too late for salvation. Ang kaligtasan natin, mga minamahal, ay itong araw lamang na ito. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Nakikita natin na mamalas po natin sa paligid natin, maminamahal, yung mga tanda na yan na talagang malapit na po ang pagbabalik ng ating malapan, malapit na ang paghukom. Sabi, sapagat ang puot ng Diyos ay mahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan ng kalikuan ng mga tao na mga sumasawata sa katotohanan ng kalikuan. Tandaan po natin, mga minamahal, mayroon pong parusa sa kasamaan. Ha? Ang kasalanan po, maminamahal, katulad yan ng credit card. Enjoy now but pay later. Pagbabayaran mo pagdating ng araw. Sabi ng Biblia, maminamahal, sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. Sinabi diyan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Paghihigantihan ng Diyos, maminamahal, sa pamagitan ng nagliliyab na apoy ang mga taong hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoong Kristo at ayaw sumunod sa Ebanghelyo. Kaya nga, darating ang araw, too late for salvation. Bakit tayo po, maminamahal, nagpapatumpik-tumpik sa ating kaligtasan? Kasi nga, itinuro ng ating kinagis ng reliyon na kapag namatay po tayo, mayroon pa pong tinatawag na indulhensya. Mayroon pang mga pag-asa na padasal. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na pansyam, mayroon tayong pang 40 days, at pag tinatawag na araw ng mga patay, nililibot ng mga pari yung kanilang yung mga patay sa sementeryo para ipanalangin kung malaki ang bayad, espesyal. Pag ordinary, maminamahal, ang bayad, pag mura lang ang bayad, ordinary. Pinaasa tayo ng ating kinagis ng reliyon, maminamahal, sa mga kasinungalingan. Naakala natin, maminamahal, tama yung kanilang itinuturo na pwede po yung indolensya, pwede pang ipanalangin yung patay, pwede pang maligtas ang mga namatay. Tandaan po natin, sinabi ng 2 Corinthians 6:2, mga minamahal, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kaya wag mong ipagmalaki ang bukas. Ang bukas, maminamahal, ay wala ng pag-asa. Sabi ng Proverbs 27 verse 1. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, Proverbs 27 verse 1. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatay 6, talatay 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Dito sa aklat po ng Kawikaan, kabanatay 27, talata po 1. Huwag mong ipagambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, sinabi ng Biblia, now is the accepted time. Niloko tayo ng ating mga kinagis ng reliyon, ng mga leader ng ating simbahan noon, na mayroon pong indolensya, na mayroon pang padasal para sa mga namatay. Mayroong espesyal, may ordinary, para mabilis na siya ay mapunta sa langit. Maminamahal, habang nasa purgatorio, ay kailangang magpadasal ka na espesyal.
Ito po isang malaking panlilinlang ng diablo, maminamahal. Kaya nga, marami po ang, sabi, too late for salvation. Marami po, maminamahal, ang mahuli para tanggapin ang kaligtasan dahil sa itinuro ng ating kinagis ng reliyon, ng mga pari, maminamahal, itinuro ng mga leader ng simbahan na mayroon pang indolensya, na maliligtas pa tayo sa mga padasal. Pero anong sabi ng Biblia, maminamahal, sa Psalms, kung idadagdag natin Psalms 49, verse 7 up to 9, kung mababasa po natin, hindi na makapagliligtas ang mga padasal na yan. Hindi pwedeng bayaran, maminamahal, ang kaluluwa ng tao, mga minamahal, upang siya maligtas sa kabulukan. Sabi rito sa Psalms, basahin na, idagdag natin, Psalms 49, verse 7 up to 9. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanatay 49, talatay 7 hanggang 9. Wala sa kanilang makatutubos sa ano pang kaparaanan o paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. 8, sapagkat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Amen. Walang makatutubos sa Kanya. Sapat na yung katubusan ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo. At ang katubusan ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo para tayo maligtas, ito po ay now. Ngayon. Now is the day of salvation. Sabi ng Hebrew chapter 3 verse 15, kapag narinig mo ang kanyang kasalita, huwag mo na papagmatigasin ang iyong puso gaya ng pamumungkahi. Sumampalataya ka na. Sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Kaya nga, someday, it will be too late for your salvation. Pangalawa, maminamahal, someday, too late for Satan. Kaya na, nabasa po natin sa Revelation chapter 12, verse 12. Sabi rito, sa aba ng lupa, sa aba ng lupa at sa dagat, sapagat ang diablo ay bumababa sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na may kaunting panahon na lamang mayroon siya. Kaya nga ang pagkilos ng diablo ngayon, maminamal, 24 hours a day, 7 days a week, 60 minutes per hour. Hindi na halos nagpapahinga, maminamal, si Satanas. Kaya nga napakarami niya ng mga ahente. Mga minamal, milyon-milyon ang mga ahente ni Satanas para makapag-akay ng mga kaluluwa sa impyerno. Ang mga religion, mga leader ng reliyon, mga iba't ibang mga sekta, mga magagaling na mga ebangelista, magagaling mga magtalumpati, ipapahayag nila ang mga bagay, maminamahal, na magkokontradik sa banal na kasulatan. Ituturo nila, maminamahal, na si Kristo hindi Diyos. Ituturo nila, maminamahal, na ang Diyos ay mga ribulto, mga graven images. Yan po yung mga ahente ni Satanas. Ituturo nila, mga minamahal, na ang kaligtasan ay pwede pang maligtas pagkatapos pa ng kamatayan. Yan po ang mga ahente ni Satanas. Bakit? Mga minamahal, napakarami na po ngayon mga ahente ni Satanas, sapagkat darating araw, too late for Satan. Kunti na lamang panahon niya, maminamahal. Kaya 24 hours a day, 7 days a week, 60 minutes per hour. Kaya makita nyo, maminamahal, halos buksan nyo yung mga Facebook, buksan nyo yung mga social media. Talagang napakarami na pong mga mangangaral. Ang gagaling pa magsalita. Ang gagaling nilang magpaliwanag. Pero kung susuriin nyo yung kanilang mga turo, ito po, maminamal, ay labag sa banal na kasulatan. Nagtuturo sila, mga minamahal, na si Kristo hindi Diyos. Nagtuturo sila, mga minamahal, na hindi lamang ang Biblia, mga minamal, ang katotohanan. Meron pa silang ibang mga libro na para mga minamal kapantay ng Biblia, para malilito ka. Dahil sa kanilang Biblia, sa kanilang ibang aklat, mababasa mo ron, maminamal, yung mga purgatorio. Mababasa mo ron, maminamal, na mga kontra sa banal na kasulatan, na meron pang paraan para ang tao ay maligtas pagkatapos po na mamatay, nababasa doon sa ibang libro nila. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, too late for Satan. Kaya tayo po mga mananampalataya, maminamal, mag-ingat po tayo. Sabi, labanan natin sa Satanas, nasa pamagitan ng ating pananampalataya. Mapapagtagumpayan natin ang ating kalaban, maminamal, ang ating adversary, si Satanas. Mapapagtagumpayan natin, sabi ni Revelation
12 verse 11, sa pamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo, sa pamagitan ng ating mga patutuo at sa pamagitan ng mga banal na salita ng Diyos. Kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Dapat mga minamahal, meron tayong patutuo. Dapat magpatutuo tayo sa mga kaibigan natin, magkakilala natin, sa lahat ng mga nakakasalubong natin. Yan po, diyan tayo magtatagumpay kapag tayo po'y nagpapatutuo. Ha? At ang sabi, sa pamagitan din po ng salita ng Diyos, tayo po'y magtatagumpay. Revelation 12, verse 11. At dito sa, basahin din natin ang 1 Peter chapter 5, verse 8 and verse 9. Dito po sa Revelation, kabanata po 12. 12, talatang 11. 12, talatay 11. Sabi po dito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata po unang 5, 8, 9. Unang Pedro 5, 8, 9. Dito sa 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Amen. Kaya nga maminamahal, huwag tayong basta-basta maniniwala, huwag tayong pahikayat sa mga magagaling na talumpati. Dahil sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, ang aming pangangaral, ang aming mga pagtuturo, ang aming mga pangaral ay hindi sa pamagitan ng mga maiinam na talumpati, upang ang inyong mga pananampalataya huwag sumandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kayo maging mapagpigil, be vigilant. Ibig sabihin, maging mapanuri tayo. Be vigilant. Sabi, maging mapagpigil kayo sapagkat ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leong umuungal, gumagala at humahanap na masisila niya. Sabi ng verse 9, na inyong labanan matatag sa pamagitan ng inyong pananampalataya, na inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Labanan natin siya ng pananampalataya. Sabi, put on the whole armor of God. Dapat maminamahal ang ating pong mga dibdib. Sabi, mayroon pong tinatawag mga minamahal na bigkis ng katotohanan. Yung pinaka bulletproof natin, maminamahal. Ito po yung baluti ng ating katwiran. Ito pong baluti natin. Sabi yung ating pinaka-holster, ito'y bigkis ng katotohanan. At ang sabi, mga minamahal, yung ating combat shoes, ang ating sapin sa paa, sabi ng Biblia, kayo ay, ang inyong mga paa ay laging handa sa pangangaral ng ebanghelyo ng kapayapaan. At ang sabi, ang ating pong pinaka-helmet, ito po ay ang salita ng Diyos. At ang tabak at ang helmet, baluti natin ang ating isip, maminamal ng salita ng Diyos. At ang pinakasandata natin panlaban sa lahat ng suligi ng kasamaan ay ang salita ng Diyos. Kailangan maminamal kapag ikaw harap sa kalaban, hindi puro depensa. Mababasa nyo sa Ephesians chapter 6 verse 13 up to 18, hindi puro depensa, dapat umapensa ka, kailangan opensa rin. Hindi puro ikaw ang salag na salag sa atake ng dyablo, kailangan umatake ka rin. At ang atake natin na gagawin dito, sabi ng Biblia, mga minamahal, na inyong payapak ay merong ebanghelyo ng kapayapaan, nangangaral tayo ng ebanghelyo ng kapayapaan. Iyan po ang ating pinaka-opensa. Humayo tayo, magpatutuo tayo, sabi ng Biblia, magtatagumpay tayo. Yeah. Sabi ng Revelation 12 verse 11, magtagumpay tayo laban sa kapangyarihan ni Satanas sa pamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo, sa pamagitan ng ating pagpapatutuo. Humahayo tayo, nagpapahayag tayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon, at sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita, sabi na ito ang tabak, mga minamahal na siyang salita ng Diyos, na inyong ipampatay sa lahat ng suligi ng kasamaan. Kaya nga, maminamahal, darating ang araw, too late for Satan. Konti na lang ang panahon niya. Kaya umaatake na siya, maminamahal, talagang makita nyo, maminamahal, bakit biglang naglipa na, biglang nag-boom
sa social media, maging sa mga television, sa mga radio, biglang nag-boom, wala po kayong mga minamahal makikita doon na hindi na nangangaral ng ebanghelyo. Talagang marami na pong nangangaral pero malilito ka. Hindi malaman kung alin ang tama, kung sino ang paniniwalaan mo. Pero dapat, mga minamahal, alam nyo ang salita ng Diyos. Kailangan meron tayong helmet. Para hindi madaya yung isip natin, balutin natin ng helmet, mga minamahal ng salvation, sabi ng Biblia, at lagi tayong may tabak na itong salita ng Diyos, maminamahal, para ipampatay natin sa lahat ng suligi ng kasamaan. At darating ang araw, maminamahal, sabi ng Biblia, too late for service. Darating ang araw, yung mga taong gustong maglingkod sa Diyos, sasabihin nila, kapag ako ay nakatapos na ng pag-aaral, pag natapos ko na yung kurso ko, maglilingkod na ako sa Diyos. Pag nakatapos naman, maminamahal, sa kalang kurso, hingi pa yan ng extension sa Diyos, mala Panginoon, pag ako'y nakapagtrabaho na. Pag nagkatrabaho na, nagkaroon ng pamilya, hihingi na naman yan ng paumanin sa Diyos. Mala Panginoon, pag napag-aral ko na yung mga anak ko, mahingi na naman ng paumanin yan. Mala Panginoon, kailangan ko magpagawa muna ng sariling bahay para bumugod kami sa aming mga magulang. Hanggang mga minamahal, too late for service. Amen. Hindi ka na makapaglingkod sa mala Panginoon hanggang magpantay na ang mga paa mo, maminamahal. Sabi nga ng John, chapter 9, verse 4, gawin natin ang pinagagawa sa atin ng mala Panginoon, yung maglingkod tayo sa Diyos, sapagkat darating, maminamahal, ang gabi, wala nang makagagawa. Ibig sabihin, habang may araw, habang may pagkakataon, malakas at malusog tayo dahil hindi natin hawak ang bukas. Sabi ng John, chapter 9, verse 4, basahin po natin. Dito po sa aklat ng 1 Kabanatay 9, talatay 4. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Amen. Amen. Kinakailangan nating gawin, maminamahal. Huwag ka nang mag-isip muna ng bukas. Ang isipin mo muna ngayon. Ang pinaka-importante, mga minamahal, na magagawa ng tao ngayon, maglingkod ka sa Diyos. Yeah. Dahil sinabi ng Biblia, ang mga tao, ang mga bansa, bayan na hindi naglilingkod sa Diyos, ay malilipol na lubos. Sabi ng Isaiah 60, talatang 12. At ang sabi po ng Psalms, chapter 9, verse 17, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Pag nakalimutan mo na ang ating malapon, kasi inuna mo yung sarili mo. Nakapokus ka sa iyong profesyon. Nakapokus ka sa iyong karir. Nakapokus ka, maminamahal, sa pagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Darating ang araw, sabi ng Biblia, tayo'y lumabas ng walang dala, babalik tayong walang dala. Amen. Pero kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo ng mahal na Panginoon. Sabi ng Job 36, verse 11, kung kayo makikinig at maglilingkod, gugugulin nyo ang inyong mga panahon sa kasiyahan at sa kasaganaan. Basahin natin Job 36, verse 11. Dito po sa aklat po ng Job, Kabanatay 36, ang talata po 11. Sabi po dito, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, habang may pagkakataon tayo, sapagkat ang pasis po natin sa langit, paglilingkod. Amen. Maglingkod ka sa Diyos, gaya na sinabi ng Biblia, ano ang hinihingi sa iyo ng mahal na Panginoon? Sabi ng Deuteronomy chapter 10, verse 12 up to 13, ano ang hinihingi sa iyo ng ating mahal na Panginoon, kundi ibigin mo siya. Matakot ka sa Kanya, lumakad ka sa lahat ng Kanyang palatuntunan, ibigin mo siya, paglingkuran mo siya. Paglingkuran mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Alam sabi ng verse 13, ganapin mo ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Ang pases natin sa langit ay ang paglilingkod sa Diyos. Sa pagdating natin sa langit, maminamahal, mabasa niyo sa Revelation chapter 7, verse 15 up to 17, wala na tayong ibang gagawin doon, maminamahal, kundi maglingkod araw at gabi. Sabi, papahirin ng Diyos ang mga luwas sa ating mga mata. Hindi na tayo mahirapan, punong-puno ng kagalakan. Sabi ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Nakatira ka sa isang napakalaking mansyon. Ang kalsada ay ginto, ang mga dingding, ang mga wall, maminamal, ang mga pader ay pawang mga mamahaling bato.
Yan po, maminamahal. Kaya sabi ng Biblia, mababasa po natin dito po sa talatang sinabi ko, basahin po natin itong Revelation 7:15 up to 17. Doon sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi maglingkod. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata po 7, talatay 15 hanggang 17. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. 17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan, ay siyang magiging pastor nila at sila ay papatnugutan ng mga bukal sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, pagdating natin sa langit, wala tayong ibang gagawin din kundi maglingkod sa Kanya araw at gabi. Ha? At doon, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mga minamahal mauuwaw, hindi na tayo tatama ng araw o anumang init. Sabi ng Biblia, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Kaya nga, darating ang araw, maminamahal, too late for service. Ha? Gusto mo nang maglingkod pero hindi na pwede. Bakit? Pantay na ang paa mo, isa ka ng malamig na bangkay. O kaya hinang-hina ka na, matanda ka na. Hindi mo na kayang pumunta sa bahay-sambahan. Darating ang araw, maminamahal, babawiin ng Diyos ang kalusugan mo. Mga minamahal, hindi mo na magagawa ang gusto mong gawin. Kaya sabi ng nabasa natin sa John 9:4, sabi nito, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa atin samantalang araw, sapagkat darating ang gabi, wala nang makagagawa. Kaya kung gusto natin huwag tayong mahuli, maminamahal, sabi ng Biblia, hanapin mo ang Panginoon habang masusumpungan pa. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masamang kanyang mga lakad at ang mga liko sa kanyang pag-iisip, manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya ng aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ay sagana. Darating ang araw, sabi ng mahal na Panginoon, narito, ako ay madaling pumaparito at ang gantimpala ay nasa akin upang bigyan ang bawat tao ng kagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Sa gabing ito, habang napapakinggan natin ang Waiting I Give You Jesus, tanggapin yung ating malapang no bilang tagapagligtas. Sabihin niyo po, mamaya na malamang katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Malapanginoon, ako po yung lumalapit sa iyo, nagsisisi. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo bago mahuli ang lahat. Malapanginoon, baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, salita, gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mong kalang pangalan sa aklat ng buhay, malapang gawin sila mga tunay na anak mo, pangawakan mo po sila. Hindi nawa itong una tuloy ng kalang paglilingkod, dito na po maging simula sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong tablet, sa inyong computer, kung ano man ang inyong pinakikinggan. Mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panalangin natin, beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sila sa pangunang panalangin po namin, beloved pastor. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga minamahal, mga kapatid, nagbigay ng mga pangalan, mga prayer request, mahal po, nabuti mo po sila. Ngayon, dakilang kapag mapagpalang kamay, malapang ng complete healing namin, beloved brother Bong Buyong, malapang si Sheila Ding, matanggap sa trabaho. Aming beloved brother Larry Repoyo, malapang ng kanyang karamdaman, ubusin po, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Gayun din si Dali Villa Carlos, ang kanyang high blood,
Pagalingin mo po, ibalik mo sa normal ang kanyang blood pressure, mala Panginoon. Si Celia Baradi, mala pang manatiling normal, mala pang ng kanyang pressure, mala Panginoon, ng mata, galing sa glaucoma, mala Panginoon. Ganyan din si Iris Estrella, may sinat at siya po'y sinisipon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Ganyan din si Den Gabriel Magpantay, may karamdaman sa sandaling ito, mala Panginoon, puwi mo po siya, ibsan mo ang kanyang lagnat. Ganyan din si Debe Chandeya, malapan may ubo. Ganyan din si Pel Tagana, malapan mayroon pong karamdamang ubo. Aming beloved sister Cheryl Valentin, malapangin dalangin po namin ang kanyang sakit sa puso. Pamamaga ng kanyang hita, malapang kahabagan mo po siya. Dagdagan mo ang kanyang pananampalataya, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Ganyan din si Sister Nessie Maligaya, makakuha ng bagong employer na hindi makakahadlang sa kanyang paglilingkod sa iyo, malapanginoon. Ganyan din si Stevenson Clark Abalos, idinadalangin po namin dakilan Diyos ang kanyang bukol sa pisngi, malapang tunawin mo po ito sa malang kapamaraanan, patawarin mo mga magulang ng mga batang ito, malapanginoon. Si Sister Lita Esteba, malapanginoon, na wag nawa pilitin, malapang nahingian siya ng vaccine card sa kanyang bagong trabaho, malapang sa NEA, malapang noon. At si Elvira Pataga, malapang ang kanyang safe travel, papunta sa dako ng Georgia, malapang pag-ingatan mo po siya, makarating sila ng ligtas at malulati, malapang noon. Aming Sister Priscilla Umanya, malapang noon ang kanyang pigsa, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, malapang noon. Lahat ng mga sakit at karamdaman sa panalangin namin, beloved pastor, aming sinasaway, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit, karamdaman glaucoma, lumahis kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Karamdamang sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit, karamdaman pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. Ibinibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan nating napakinggan na pag-aralan sa gabing ito. At tayo pinagpaala ng Malapinos sa ngayong banal na mga salita. Pangawakan po natin yan ng matibay hanggang sa pagbabalik ng Malapin. At dito na po tayo nagtatapos at sa panguna po namin beloved Pastor Evangelist Will de Almeida, kami pasamantala nagpapaalam at muli po sa araw pa rin ng bukas tayo magsisimulan ng 9 p.m. to 10 p.m. at ating pong nakasama nakapiling ating mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Galuya, sa ating online technical side na pinangungunahan ng ating beloved Brother Gary Nabat, sa ating pong beloved online ating mga beloved live webcast viewer. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.